Hello, my dear brothers and sisters in Christ. How are you? Ito po ang inyong lingkod, si Brother Dens. Welcome to my new channel. This channel gives reaction, comment, mga payo, mga opinion, mga aral about Holy Gospel, mabuting balita galing sa Panginoon ayon sa Biblia, explanation at iba pa. Ang pangalan ng channel ko ay Our Daily Bread, pang-araw-araw ng pagkain espiritual. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Mark chapter 14, verse 22 to 24. Luke chapter 22, verse 19 to 20. Nung panahon na iyon, araw ng Pasko o Passover, ang mga Hudyo ay nagtipon-tipon at pinagdiriwang nila ang taon ng kapistahan ng Pasko o Passover. Mga kapatid, ano po ba ang Passover? Linawin po natin sa mga hindi pa nakakabatid nito. At bakit napakahalaga nito sa mga Hudyo? Kung sasariwain po natin, ito po yung huling gabi ng pagkakaalipin ng mga Hudyo, kung saan ang bawat Hudyo ay nagpahid ng dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan upang makaligtas sa ika-10 salot na ibinigay ng Diyos sa Ehipto. At lagpasan ng anghel ng kamatayan ang tahanan nila, kung saan ang bawat anak na panganay mula sa angkan ng paraon hanggang sa anak na panganay ng mga servant nito ay mamamatay. At ito'y nangyari nga, kaya kinabukasan pinalaya ng paraon ang mga Israelita. Ito po yung taunang ipinagdiriwang ng mga Hudyo at kabilang nito ang pangkat ni Jesus. Siya at ang kanyang mga disipulo at ito na rin ang huling hapunan na kasama nila si Jesucristo. Di po ba parang identical o parehas ang huling hapunan simula ng kaligtasan hindi lang sa mga Hudyo kundi sa buong sanlibutan? This is my body, given for you. Do this in remembrance of me. This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Ito pong Last Supper ang ating bibigyan diin, komento at reaksyon sa video na ito. Ang mga Katoliko raw ay buwang pananampalataya. Bakit? Ang mga Katoliko raw ay may Biblia at Holy Eucharist, kung saan ang bawat membro ay tumatanggap ng osya bago matapos ang misa. Kumbaga, pag pumasok ka sa isang restaurant, hingi ka ng menu. At nakasad doon ang pwede mong orderin. Kumbaga, ang menu ay inahambing sa Biblia. At pag umorder ka at kumain, yun ang osya. Hindi tulad ng ibang kapatid natin sa pananampalataya, Biblia lang ang sa kanila. Kumbaga, menu lang, binasa mo lang, pero hindi ka umorder. Hindi kompleto. At sabi ni Jesus, "Take this, all of you, and eat it. For this is my body, which will be given up for you." And after that, he took the cup and said to his disciple, "Take this, all of you, and drink it. For this is my blood, the blood of new covenant, which will be poured out for you, and for many for the forgiveness of sins. Do this for memory of me." Ayon sa mga Katoliko, ito raw po ay isang kautusan. Do this in memory of me. Mga kapatid, kailangan ba talagang gawin natin ito? Bigyan po ninyo ako ng komento o reaction doon po sa comment section. At hinihiling ko rin po sana na mag-subscribe kayo, i-like nyo rin po sana at i-share, at pakipindot na rin po ang bell icon so that you are updated to my next video. Ito po yung malaking tulong sa tulad kong content creator upang patuloy akong makapag-upload ng ganitong video. Mga kapatid sa pananampalataya, sana ay nagustuhan ninyo at nakatulong magbigay ng kaliwanagan ng video na ito. Please watch another episode of my video. Thank you for watching and God bless you all.